Ano ba, Dolores? Ang likod-likod matulog. Yan, huwag ka tuloy. Akala mo kasi totoong-totoo niya eh. Ano yung totoong-totoo? Ha? Hindi, wala na. Wala, magligpit na tayo dyan. Oh, ano ka ba naman? Pati litrato ng Max Albado, pinunit mo. Kalain niyo ba? Napanaginipan ko na pinapatay ako ng taong to? Kasi ilang araw ka nang hindi naliligo. Dolores, mag-amusal ka na at ihahanda akong dadalhin mo sa inyo na, ha? Oo, Chang. Hindi na. Ayun na, dadating na. Nanay, dadating na. Salamat sa pagbabantay mo sa baby ko, Dolores. Puntahan mo lang yan mo at baka mahilig na yan. Ay, sige, salamat po. Ay, naku, nakutang mo yan.
Tangan na yan. Iya. Ma'am po, di ba sinabi ko na sa'yo huwag ka nang pupunta rito? Kasi maraming labadang chili, kaya akong pinapunta niya rito. Tapos yun niyo pala, pinagdala niyo kayo ng mga mangga at saka ilang itlog. Kainin mo na habang mainit pa. Mamaya na. Sumutuluan din dito. Pag nakakakita ako ng may iyan, karamihan sa kanila malulupit. Walang tawa at walang puso. Huwag kang magtitiwala sa kanila, Dolores. Tayong mga mahihirap, ang lagi nila inaalit na. Awan ko niyo, inay. Yun ang madalas niyong sinasabi sa akin. At huwag mong kalilimutan. Masalapin ng mga taong naghatid sa akin sa bilangguang ito. Inay, akala ko ba malapit na kayong lumaya? Huwag sinapang ako. Wala nang halaga sa akin. Kung lumaya man ako, hindi. Hindi na ako umaasahan. Ngayon ka lang. Nangaling-haling ka rin eh. Alak yun, di matulubang. Pare! Ba, tumabay ka muna ba? Wala na, pare. Hindi na. Hey, rekomendasyon naman kami na kumarilang. Walang tubig eh. Walang kwento yan. Tagay mo na. Hindi lang naman to eh. Sige na, pare. Baka lalo na umiit ang ulo ko eh. Kung naman parang bago ng bago siya kumari eh. Ano ba? Kala mo kung sino kahari kanina pa nakapila ba namin dito ah? Bakit? May reklamo ka? At bakit hindi ako magreklamo? Kanina pa kami nakapila dito, bigla ka sisingit. Tumigil ka na. Baka sampalin kita. Eh baka sampalin din kita. Ba talaga?
Oo, si Atty. Andrade. Naparito ako sa utos ni Don Rafael Valdez. Kilala niyo siya, di ba? Kilala ko siya. Pero ayoko makipag-Travis kwenta sa kanya. Pakinggan niyo muna sasabihin ko bago kayo magalit. Ikaw si Dolores, hindi ba? Oo, ako nga. Ang lolo mo ay nagmamagandang loob sa iyo. Inaanyayahan kanyang tumira doon sa kanyang bilya. Ang lahat ng kaliwasan sa buhay ay pagkakaloob sa iyo sapagkat tunay kanyang kapure. Ano, payag ka? Hindi pa kami sumasala sa oras. Kaya sarinin na lamang niya ang kanyang salapi. Isipin niyo mabuti bago kayo magpasya. Dapat yung malaman na sa pamagitan ng demanda, kumakuha ng kanyang loro si Dolores nung wala kayong kalaban-laban. Chang, totoo bang nagkakawa ako ng lolo? Ay! Ayoko nga ako doon. Ilang beses niya dinuturo sa akin yung bahay na yun eh. Malaki nga. Pero nakakatakot naman. Siguro, lalo na paggabi mo. Dahil mukhang pugat na yung mundo eh. Huwag kayo umiyak. Hindi nagsama sa kanila eh. Good morning, attorney. Hi, good morning, Marga. Ay, saan ba kumain ka at alis dito dito, Lola? Ah, Sige. Attorney, nakita mo. Marita, hindi na ba sila Rafael? Sandali lang, titingnan ko. Hindi na ba? Mapa naman na kayo. thank you. Sige na. Huwag ka naman kay Manoy na. At alam ko rin kung anong oras ka umuwi kagabi. Bago magala, hindi ba? Sino? Sino nagsabi sa'yo? Wala. Wala. Nagsundo na naman sa'yo si Monican. Walang sinasabi sa akin ng aking anak. Ito ang tandaan mo. Huwag kang aalis ng bahay na hindi ko nalalaman. Pag inulit mo yan. So help me God. I'll kill you. Ang tulong pa, Em. Baka tumaas ang manual presyon ninyo. Iniiwasan ko talaga magalit, pero Siya nga pala. May namang bisita. Wala sa hotel. kung lumalakad mo. Maayos po. Well, doon tayo sa opisina mag-usap. Bakit mo ba? Ano naman nangyari? Ikaw? Square pero sumbukiro tayo ng umagal ng umuwi. Pambihiraan. Pinagtataktangan kita sa iyong mga pagkukulang. Pinagtatanggol kita sa iyong asawa. At tinulungan kita sa iyong mga bata. Ako pa rin ang pagbibintangan mo. At bakit hindi? May dahilan ka.
Loida, dahan-dahan na pagsibalita. Alam ko, tagal na. Mula nung mamatay ang awa ni Rafael. Ay umasakay. Hindi totoo yun. Totoo. Nabigla lang matayin yung pag-asa nang ako'y kanyang pakasalan, hindi ba? Inilihim ang pagkasuplano sa akin. Huwag ka na magkaila. Kaya mo ako tinutulungan. Pagkatapos, ay pasasamain mo ako, Rafael. At nang sa ganun, na napapig... Totoong inibig ko si Rafael. Mula pa ni unang araw nung nagtrabaho ko sa bahay na ito. Pero buong puso kong tinanggap ang aking pagkabigo nung ikaw ang kanyang pakasalan. At buong puso rin ang ginagawa kong pagtulong alang-alang sa inyong kaligayahan. Wala na akong ginawa sa bahay na ito na hindi nalibig kay Rafael. Dati kalaban ko. Si Monica. Bangsawa niya si Madeline patay gutom. At si Marita. Baka naman nagkakamali ka, Loida. Hindi ako maaaring magkamali. Ang nurse na nalilin kong kaaway. Makikita mo, balang araw ay magtutuos din kami. Sandali lang. Narinig ko na hindi sinasadya mga sinabi mo. Hindi ko alam na may galit ka pala sa akin. Talaga? Nakikita ko ang mga ikinikilos mo sa aking asawa. At alam ko rin na marami kang sinasabi sa kanya laban sa akin para ako kami ni Rafael. Bakit ko naman gagawin mo? Bakit? Alam mo na ang sagot para dyan. Nakasakali. Patulang ka niya. Bueno, Tony, inaasahan ko sa pagbabalik mo kasama ng aking apo. Pwede ko ang Rafael. Sa Diyos ko. Good morning, Auntie. Bago lang kumain ka. Buenas ka pa. Buenas, sir. Pasensya ka na yan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang uminit ang aking ulo kanina. Asya nga pala, may magandang balita ako para sa inyo. Sa makalawa, o sa darating na linggo, ay makakasama na natin dito ang anak ni Rodrigo. Ayon kay Atty. Andrade, napakaganda raw ni Dolores. Kaya nasasabi ka kung makita ko ng aking apo. Salamat at hindi ka nagsasawa ng paglilingkod sa akin, Marita. Ako na nga nag-aalala doon, Rafael. Baka nagkukulang mo pa sa aking tungkulong. Kaya... Wala kang pagkukulang, Marita. Hinahalaan ko ang iyong tiyaga. At pinakikiusap kong dagdagan mo pa ang iyong pasensya sa pakikitungo sa aking asawa. Alam ko si Loida ay naghihimala na ikaw ang nagsasabi sa akin tungkol sa mga lihim niyang pag-alis-alis ng bahay. Hindi ko alam yun, Don Rafael. At kung alam ko man... Hindi mo sasabihin sa akin, natatakot ka baka atakihin na naman ako.
Natulog na ako. Natulog ka na. Sige, good night. Good night, Iha. Sinusunod ko lang ang utos ng babae. Hindi naman kailangan magpaliwanag sa amin. Monica! Ano gagawin mo? Bakit hindi natin? Wala? Ano yun? Mukha yata galing sa wakilis ni Tuloy ka. Ano bang nangyari? Magsalita ka! Ang inyong asawa, pinatay. Lagnata, ikaw na pala, pinakot mo ka. Akala ko kalaban ka na eh. Kalaban? Ito ba na maganda lalaki kita, tatawagin mo kalaban? Kambugiro, bro nagkiampaw. Ha? Gusto mo na lampaw ha? Halika, doon tayo. Saan, saan? Hindi ko pinatay si Rodrigo. Nabilanggo ko sapagkat hindi ko napatunayan ng aking tuwalang kita.
Maniwala ako sa akin, Dilor. Hindi ko pinatay ang iyong ama. Hindi ko na magandaan kung ilang beses mo ikinuwento sa akin ang nangyari. Lourdes, ang ibig kong malaman sa iyo ay kung pumapayag kang tumura. Tungkulin ni Don Rafael na ibigay sa aking anak ang lahat ng kariwas ang nauupo kay Rodrigo. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka magtitiwala kahit kanino. Baka naman may binabala kong sabihin na magandang yan para lindanan si Dolores. At gawin Maaari bang makausap si Don Rafael? Papalutin sila! Ito na lang ang kapilan. Kaya hindi ko na sa kinausap kagabi. Ngayon, meron akong tanda na tatanong sa kanya. Hindi na ako naman tatanong. Siguro naman napit ko yung puro ng kwato. Yung gusto mo. Mare, Magandang umaga sa inyo, Don Rafael. Papa, sila si Kapitan San Diego ng Homicide Bureau at si... Peter Solidad. I'm a police reporter at ako nasa sa kasong to. Buenas, Papa. May tatanong naman sa'yo si Kapitan, Papa. Ano gawin? Hindi ko kayo nakausap at ang inyong nurse kagabi. Kaya ka naririto ngayon. Ha? Bueno, anong gusto mong malaman? Alam ko na. Gusto mong malaman kung saan ako naroon na sumigaw ang aking asawa, no? Bueno, naririto ako sa aking kama na inalagyan ng injection ng aking nurse na si Miss Regala. Ano pa itatanong mo, Kapitan? Wala ba kayong alam na kaaway ang inyong asawa? Kaaway? Wala. Kagalit meron. Ako. Ngunit hindi sapat siyang motibo upang patayin ko si Loida. Huling tanong, Don Rafael. Maaari bang masiyasat kumuli ang kwarto ng inyong asawa? Yeah. Kasamahan mo sila kay Magda.
Matagal na ba kasal si Don Rafael at ang mga tatay? Siguro mga magtatatlong taon na yun. Kakasundo naman. Hindi ko lang kita nagkaaway eh. Kasundo ba na mag-asawa ng mahal ni Monica si Loida? Magkaibigan matalik si Monica at Loida dahil napakasalang matanda. Gustahan tayo. Kaparis yung ginamit ng kriminal. Bahala na ang laboratory dito. Dayag naman. Basahin mo ka. Baka makakuha tayo ng tuyo dyan eh. Huwag mo akong pakialaman. Alam ko yung ginagawa ko. Bilang mayor doon, natitiyak kong alam mo lahat ang nangyayari sa bahay nito, hindi ba? Ako? Wala kang dating katipan si Balda. Naku, yan ang hindi ko alam. Wala ba siya nakakagalit o nakakaaway bago nangyari lang? Kahapon nga pala, nakasagutan niya si Miss Regala. Sino yung Miss Regala? Yung nurse ni Don Rafael. Para ang nala ko, it's an inside job. Ayon sa mga tawag ng kapitan, ang lahat ng pinto ang papasok sa loob ng bahay nito. Ayaw lang bakas ng pagkakadisting ka. So, it's an inside job. Victor, pwede ba? Ako ang investigador dito. Hindi lang reporter, asikasyon mo yung pagiging reporter mo. Pwede ba? I'm sorry ka. Gusto ko naman yung makatulong eh. Ang diary nito. Sino nag-nangyari nito? Si Loida. Mario, magtapat ka nga sa akin. Ano ito pero patlusan? May nagawa na naman ba ang pagkakasama? Kagabi nang magising ako wala ka sa tabi ko. Saan ang araw nang tumili si Loida? Kaya sarap-sarap ng Sagutin mo ang tanong ko. Nasa kusina ako tuminom ng kape. At ay nadinig kong tili ni Loida. Tumakbo kita sa tanan. At nakita ko si Marita. Papalagpas sa silip ni Loida. Ganun pala eh. Bakit hindi mo sinabi yan kay Kapitan San Diego? Gusto ba lumabas sa sinungaling ang papa mo? Kahit na sabihin niya na nasa silid niya si Marita nang tumili si Loida. Hindi ba? Teka. Hindi ba natin kakausapin yung nurse? Hindi, huwag mo akong turuan sa trabaho ko, pwede ba? Gusto ko lang naman makatulong eh. Ha? Sino yun? Hindi tatanong ko sino, unahan mo na ako. Salamat ka na. Salamat ka na. Attorney,
mabuti ko kaya ibalik mo na lang ako sa amin. Natatakot ka ba? Dolores, huwag kang matakot. Itong bahay na ito, pag-aari ng lolo mo. At saka ikaw, isang Valdez. Huwag kang matatakot. Ha? Ikaw na ba anak ni Rodrigo? Dolores, si Monica ang kapatid ng iyong ama. Imano mo dyan. Ako, Dolores, hindi na uso yan. Halika niyo ako sa pisngi. At saka ate na lang yung tawag mo sa akin. At saka pala si Mando ang aking asawa. Mando si Dolores. Hindi yung bawa ka dyan? Hindi ka lang, Dolores. Dolores, ako na po. Lumapit ka sa akin. Ikaw nga ang anak ni Rodrigo. Ang hugis ng iyong mukha ay hindi may pagkakailan sa Valdez. Ganyan. Upo kayo. Patawarin mo ako, Dolores. Labis kong dinamdam ang pagkamatay ng iyong mga. Dumilang ng taon, bawat ko natutuhan ng limot at magpatawad. Ngayon lang kita pinatawag. Alam ko napakalaki ang pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Kaya lahat ng pagkukulang ko sa iyo ay tutumbasan ko ng paglilingkod at pagmamahal. Salamat po. Lolo. Lolo. Yan ang gusto ko marinig kanina pa. Siya nga pala. Siya si Tita Monica. Nakilala na namin siya, Papa. Mawawili ka sa bahay na to, Dolores. Ha? Papasyal kita na makita mo kung paligid. Ako naman mo. Kaya nga, Dolores. Siya, sumama ka na. Upang magkakilala kayo mabuti. Rafael, nakita ko si Kapitan San Diego yan. Patungkol kayo, Monica. Anong ba ang resulta ng investigasyon? Wala ba? Hindi mo na gagawin ka pa, Mando? Siya nga pala. Maiwanan ko muna kayo. Nag-aaral ka pa ba, Dolores? Hindi na, auntie. Pagkatapos ko ng surgery, pinatigil na ako ng tiyadabing. Hindi rin na kayang tustusan ang aking pag-aaral Kasi meron pa siyang dalawang anak. Kaya ito sabihin ko sa Papa. At hindi ko sino papasok na sa kolegyo. Naglaro, nakakahiya. Nakakahiya. Ikaw ay anak ng aking kapatid. At ang kalamaran na ukol sa kanya, ang siya ng nananahin. At ito naman ang grotto. Ang ganda, no? Oo. Siya nga pala. Kamusta naman ang mama mo? Maaari ba huwag meron natin siyang pag-usapan? Dahil na ako nag-iintay sa iyo, Marita. Kung meron ka sasabihin mo na. At magla ko na ito ang babae. Ilang gabi ko mong napapansin na ginagawang pag-iwas sa akin. Bakit mo pinatay si Lorda? Yan ang hindi ko malaman. Ako? Pinatay ko si Lorda. Huwag ka na magpala. Makita ka ng tumatawag ng palabas ko na silin. Hindi ko nalabas ng aking kwarto.
Nakakatulog na ako nang marinig ko siyang sumigaw. At sila. I believe you. Naniniwala ko sa'yo. Mamaya. Hindi maaari. At hindi. Napasukin kita sa isip. Ang kalugin ko. Alam mo, Sendo? Bayaran lang na sa nido. Hindi mo makipunta sa salig nito. Bakit naman? Bakit? Hindi yata pala tayo si Senyorita Loida. Kaya kumakising ako ng mga ito. Nakaigado na si Senyorita. Pagkatapos yung matay, nagtitinggal sa akin naman. Naku, alam mo na nangyayari sa akin? Nakakalinis ako. Noni. Huwag mong idilat ang mga mata mo. Bakit? Andiyan ang Senyorita katabi mo. Ayun ang mga kamay. Sasakalin ka niyan. Bakit? Huwag mo akong iiwanan, ha? Senyorita. Sasakalin ka niyan. Tawarin niyo ako, Senyorita. Kayong dalawa, hanggang ngayon ba naman hindi pa tapos yan? Tapos na nga. Dolores, itong magiging kwarto mo. Bagay ba sa akin ang Monica? Ang sabihin mo, lalo kang lumanda. At ang lahat ng balang kita pa, naghahanap sa para sa iyong karawan. Naniwala ka sa akin, Dolores, lalo kung pagkakagulo ng mga lalaki. Tama ang sinabi mo. Talagang napaganda nitong nagsisisi namin ako kung bakit hindi mo siya pinatira rito agad. Monica, ilan ba ito? Babas mag-shopping kayo ulit. Ito pa ba? Bilhin mo ang lahat ng gusto niya. Romaron, tama na yun. Nakakaya naman eh. Hindi mo gusto marinig sa iyo ang salitang nakakahiya. Para sabihin ko sa iyo ang totoo. Pag pinagalit ako ni Monica, pati na ang mamanahin niya ay bibigay ko sa iyo. Asya, ganun bahala yan. It's time for my medicines. Maniwala ka sa akin, anak. Hindi ko pinatay ang mama. Pinagkano nila ako. Nagtulong-tulungan nila ako para mapiling ko. Nangako ko sa akin at inasa ko na ito pa rin mayor. Abala pa ako sa akin tungkol. Hindi ko nga. Ano bang ito na matandang? Ako ang tindihin mo. Miss Magno, maawa ka sa akin. Putulin na natin ang kabaliwan ito eh. Nagpaubaya na ako minsan sa iyong kasakiman. Kaya, ano na lang. Okay. Ayaw na naman sila ka, yun ang gusto mo eh.
Salamat, Magnum. Pinapaalala ko lamang sa'yo. Maaari pa ako magsalita. At ibunyagan yung lihim. Hindi ka lamang pala sa kindi. Wala ka pa rin puso. Sandali lang, Narita. Binabalaan kita. Layuan mo ang aking asawa. Ang asawa mo yung pagsabihan. At hindi ako. Kinakausap kita. Huwag mo akong talikuran. Aba! Ate Marco! Marita! Bakit ano? Ipausan mo pa ka ng lola. Pilipan niyo! Ipausan mo ng lola! Ipausan sa kwarto ng lola. Napagkabot sa pagpila. Kakasiguro ka ba? Totoo, kitang-kita ko. Siguro sa ina nakita mo. Hindi mo na sa kwarto eh. Oo? Tulutan niya ang lola. Ang sinasabi mo tao? Yan ang paano lolo mo. Siguro nagpunta siya sa banyo pa, hindi na niya ginamit yan. Pasensya na kayo. Kasi hindi ako makatulog sa kwarto ko eh. Kaya nagpunta ako sa kwarto ng lolo. Yan nga ang nakita ko eh. Nakalimutan namin sabihin sa iyo na kahoy ay isang paa ni Don Rafael. Halika, Dolores, at ikwento ko siya kung paano naputo ng pano. Sino ko na kayo sa tuwaso? Kulit niyo! Isauli mo na yan. Abo. Halika, Dolores. Mahalin bang makulikot si Don Rafael? Mare, hindi ko naman pitason. Don Rafael, Magandang umaga po, Don Rafael. Good morning, good morning. Umupo kayo. Salamat po. Tamagda, sabihin mo sa katulong magpasok ng mainom dito. Huwag mo, katatapos lang namin. Ikaw, mas iba ko pa ayaw na. Kape na. sige, sandali lang. Meron mo ba kayo natuklasan? Narito ang isang kopya ng autopsy report. Baka gusto niyo makita. Excuse me. Bakit kaya ikaw ang nagdala? Hindi ka naman katulong. Alam ko na naman, pero naiinit ako eh. Wala akong ginagawa. Ay, magkasinin kayo. Sige, tapos na ako. Kala mo ba gusto mo magkape? Hindi ba kayo ka? Excuse me, ha? Don Rafael, yan. Dolores, Paano mo naman ang pangalan ko? narinig ko eh, tinawag ka ng lolo mo. Ako nga pala si Victor Soledad, police reporter. Alam mo, may byline ako sa periodiko namin eh, dahil ano mo naman, medyo marami na rin nasulat na interview, scoop, tsaka mga artikulo. Ganun ba? Pero siguro yung rin, nabasa mo to eh. Tsaka, alam mo Dolores, malaking maitutulong mo sa akin dahil gusto kong magkaroon ng background ni Noida. Kasi gusto kong magkaroon ng konting kulay yung artikulong sinusulat ko sa kanya. Hindi na kilala si Lloyda eh. Pero apo ka na din ng tayo. Oo nga, pero kararating ko lang dito. Oo. Siguro kagagaling-galing lang sa Amerika, sa Europa. Sa barang-barang. Dolores. Kuya, at sana'y mag-iwan ka lang rin patusang mo. Salamat. Maraming salamat.
Baka naman aling lulos na nakalaya na kayo. Kalimutan niyo na kami dito. Hindi naman. Dadalawin ko rin kayo minsan-minsan. Salamat sa Diyos. At natapos na rin yung inita si Dolores. Dumalo na ba si Manilami? Hindi pa. Dolores, Bakit kayo rito? Ba't naman kayo papasok? dumala ko sa bakod eh. Bakit? Alam mo, naman sadya ako rito eh. Una, ikaw. Dahil gusto kong mag-ingat ka. Kanino? Dahil naniniwala ako na ang pumatay kay Lloyd eh, narito sa bahay nito. Ito ang guard ko. Anong oras na kailanganin mo tulong ko eh. Tawagan mo lang ako. At ang pangalawang sadya ko rito, ay ikaw pa rin. Dahil gusto kong magkakilala tayo mabuti. Pwede ba? Vic, mabuti pa kaya ay umuwi ka na. Kasi baka hinihintay na rin nila ako sa loob eh. At saka isa pa, baka mapagkamal. Sige na. Magda? Ano mo, napapansin ko sa bahay dito? Parang malungkot. Well, hindi lang parang malungkot. Hindi ang pakiramdam ko eh. Parang ito yung paano sa bahay ko. Ilang namatay ang iyong ama. Nakita niyo ba ang nangyari? Kitang-kita ko. Yung bunutin ng ina. Ang gunting na itinirak niya sa dibdib ng iyong ama. Pagkatapos, anong nangyari? Wala natin pag-usapan yan. Baka hinihintay ka na ng lolo mo. Sige na. Magno, ayaw mo nang gagawin yung sarap ng mga kaibigan ko. You embarrassed me and I felt that small. Look, Monica. I was just trying to be nice to Teresa. Nagkarawan yan, di ba? Kaya siya na lamang ang sinayaw mo at ako hindi mo na inintindi. Gumaganti lang ako. Tingnan kita ka anong ginagawa mo. Uminom ka ng alak. Inaliw ko lamang ang aking sarili para hindi ako makagawa ng iskandalo. At kung ginawa mo yun, siguro ay Siguro yan o. lalayasan kita. Tinatakot mo ba ako? Lumayas ka. Ngayon din! Tingnan ko lamang kung hindi ka tumatakbong pabalik sa akin kapag wala ka ng malamon. Saan ka pupunta?
Sige, Sun. Diyan ka matutulog. Magno! Magno! Meron isang taong lumitaw sa dilim. Tapos itinulak niya ako. Lolo. Nakatanggal lahat ang bintana. Kapitan! Bulan-bulan. Tiyak na lalaki ang pumatay dyan. Oo, maybe bro. Oo, inaamin ko, Kapitan. Yan ay nasa loob ng aking silid. Kagabi sinabi niyong inyo ang wig na ito. Pero nakuha sa isang sulok, kasama ito. Paano nakuha ang wig na ito nang hindi niyo nalalaman? Ivan ko. Madalas akong umalis ang bahay na hindi nakasusi ang pinto. Makasagot ako, Kap. Natatandaan kong sinabi niyo kagabi na nakita niyo ang wig niya sa inyong silid bago kayo matulog. Hindi ba? Pero hindi nangangahulugan ako ang pumatay kay Magda. Aba, baka hindi niyo alam. Si Magda matagal na sa amin at ginagalang ko siya na parang... Kapitan, ano naman ang motibo ng aking asawa para patayin niya si Magda? Yan din ang iniisip ko eh. Ano kayang meron sa bahay niyo na naging dahilan? O motibo ng dalawang krimen? Hindi namin masasagot yan, Kapitan. Are we under arrest, Captain? O na kami malis mag-asawa? Kami lalakarin pa kami. Na dapat mong ipagtanto. Yung
ba ako sinasagot? Hindi mo alam yun, Leila. Kasi naman natatakot ako eh. Ano mo ba natatakot? Baka mo pag natutulog ako eh. Bigla na lang akong patay. Huwag yan ang isipin mo. Ikaw pa naman ang inaasahan kung magtatanong sa akin eh. Sige, hindi na ako aalis. Pero payagan niyo akong dalagan ng nanay ko. Lumalik ka kagad, ha? Aalis na ako. Dolores, ingatid na kita. Para makipag naman naman mo. Bakit, Leila? Bakit? Dahil sa ibigin ko man, ay hindi ko na maaaring kasuklaman pa ang aking sarili. Sa tuwing hahawakan niyo ko, Anong ibig mong gawin ko? palayain mo ko. Inuwatin ng kasalanan ko. Kung ganun eh, turuan mo akong lumimot. Pablo, nagawa ko ng dahil sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Alam mo yung Diyos, hindi ko gustong pumatay. Hi, Rodrigo. Ay, Marita. Oh! Silbahe ka, ay susubok kita sa asawa mo. Dito naman. Isang halik lang niya. Yan ang buong katotohanan ng aking nagtangkaan niya ako, kaya
Kaya napatay ko siya nang hindi ko sinasadya. At pinagtanggol kita sa mga nagsisiyasa. Ang piniligtas kita sa trip ng pagkakapit ko. At ito lang hinihingi kong kapera. Bakit mo, auntie? Mag-taxi ka na lang, Dolores. Malalaala ka sa akong importanteng appointment. Kanina pa siguro nagiging pa yun eh. Pasensya ka na iya. Sige nga. Siya nga pala, Dolores. Itong pan-taxi mo. Bye-bye. Hi, Dolores. Hi. Oh, bakit ka nandito? Kanina pa ako nakasunod sa inyo eh. Bakit? Kasi ibig kitang makausap tungkol naman sa nanay mo. Nagmamadali ako. Teka, atid na kita. Dali lang, Dolores. Ngayon pag-usapan natin yung tungkol sa nanay mo, eh din sa ating dalawa pag-usapan natin. Ako ba hindi natitigilan? Papupulis kita. Ba, police reporter yata ako. Ano? Baka ito ang report ko. Inay! Nakalaya ka na pala. Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? Inay, ayoko na magbalik doon. Mabalik ka na. Ayokong dumanas ka ng hirap na tulad ko. May karapatan ka sa kayamanan ng mga Valdez. Kapag namatay ang lolo mo, walang ibang makakakuha ng parte ng tatay na kundi ikaw. Inay, ayoko na ng buhay ng naman. Masaya na ako, basta't kasama ka. Alam ko yun. Pero ang naalala ko, alam mo kinabukasan. Ako man ay nagtitiis na mahiwalay ka sa akin. Pero kailangan. Hayaan mo. Magkakasama rin tayong muli. Walang araw. Sinasabi ko na nga ba? Sa sandaling umalis ako ng bahay, you go rushing into my husband's arms. Magno! Magno! Monica!
Sinabi! Bitiwan mo ako! Nagpakababa ako. Hinama ko nga aking sarili ng pikit mata. Yung kung pulong sumusunod sa iyong mga kapretsyo. Sa iyong mga kayapangan at mga pagmamalabis. Pero mula ngayon, Mula ngayon ay ano? huwag mo na sasaktan si Marita. Kung hindi ay Pinagtatanggol mo pa walang utang na loob na yon. Wala talagang kaugnayan kayong dalawa. hindi totoo yan. Tumigil ka. Sinungaling. Nung naman makilala kita, puro kasi sinungaling na lang narinig ko sa'yo. Aminin mo. Hindi na lang naging tapat ka sa iyong sarili. Aminin mo, umibig mo sa akin yung aking salapi. Aminin mo! Aminin mo! Talaga bang di ka titigil? Hindi! Aminin mo na ako ay mukhang salapi! Napapaliw na ka. Bakit mo ginawa yan? May katibayan ka ba? At nakita mong... Hindi na kailangan yun, Papa. Alam ko, matagal na. Si Marita at si Marinol, hindi na nagtatanto. Hindi! Hindi ako maaaring maliwanag. Kinala ko si Marita, siya'y... Katulad din ni Loida. Ano? Ano ka ako? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Ang alam ko, ay kinusap naman mo si Loida. Mula nung siya'y pinakasalan ko. At ang salapi naman niyo ang pinakasalan niya. Kaya mo siya pinatay? Yun ang balak ko. Pero naunahan ako. At kung sino man yun, pinasasalamatan ko siya. Bakit mo ako sinasaktan, Monica? Bakit? Ako may nagkulang ng pagmamahal sa'yo. Naawa ko sa iyo, Papa. Minahal mo si Loida. Ngunit ka na may kanyang pinagtatawanan. Tinatawag na inutil. Niyura ka niya ang karangalan mo. Tuwing aalis siya ng bahay at maghahanap ng ibang lalaki. Iha, Kung hindi lamang sa patutunganan, ibig ko makaganti ng utang na loob sa inyo. Dahil sa ginawa ninyong pagpapalaki at pagpapaaral sa akin, marahil ay matagal na akong umalis dito. Marita, parang naman kitang nanaiha. Kaya ako nang nakikiusap. Mula ngayon, iwasan mo na si Monica. Alam mo namang masyado siyang selosa, temperamento, possessive and unreasonable. Pero aking siya isang Sir Audrey. Inaamin ko. Kasalanan ko nangyari. Kaya, inaluan mo si Magno. Kung hindi naman siya asawa ng akin, ang matagal ko nang pinalaya sa bahay nito. Okay, pupunta ako sa labang maya. Oo! Sika, dala mo. Nasa akin na yung report mo. Cut! Thank you, Bossing. Oo, nasa akin na. Thank you, ha? Tungkol dito sa... Dalhin mo na sa labi ko, ha? Yes, Cap. Nabasa mo dito. Yung mano ito, ha? A week ago,
Pero may kaugnayan yun sa kasong hawak natin. Si Lourdes Valdez ay pinalaya pagkatapos ng... Anong kaugnayan yung sinasabi mo? Si Lourdes Valdez ay manugol ni Don Rafael, asawa ni Rodrigo, kapatid ni Monica. Sinulang dalawang naging anak ng matanda sa una niyang asawa. So what? Ang ibig bang palabasin si Lourdes Valdez yung pumatay kina... Pinatay niya ang kanyang asawa, kaya siya nabilanggo. At hanggang sa hinahatulan na siya, ay sinisigaw niyang wala siyang kasalanan. So, hanapin niyo lang si Lourdes Valdez and we have the killer. Talagang bagay sa'yo, detective. May utak Kaya lang mali ang napasukan ng trabaho. O, paano yung deduction mo? Nung sinabi mo sa akin ng unang inside job ang pagkamatay ni Lloyd at ni Magda. Kat, pabasa mo. Sorry confidential. Kat, marunong mo tayo magtago ng lihim Umasa ako na matatakbuhan ko sa diary niyan ang pangalan ng taong pumatay sa inyong asawa. Mali ako. Ibang akin na tuklasan. Magtiwala kay Don Rafael. Walang sino mo makakaalam ng lihim niya. Salamat, Kapitan. Papaalam na ako. Adios. Alam kong ako nagkakasala, lalong-lalo na sa Diyos. Pero ako'y tao lang. Hindi sana ako nagsisisi ngayon kung sinunod ko ang tibok ng aking puso kaysa utos ng aking kaisipan. Ang akala ko nasa salapi ang tunay na kaligayahan. Mahal niya ako at mahal na mahal ko siya. Ibig niya nagsama na kami at iwanan ko si Rafael. Pero, paano ko sasabihin sa aking asawa na panilaan niya ako? Kaya hindi bang Rafael? Bakit hindi yung basahin? Nariyan na ang lihim ninyo ni Moira. Kung hindi sa akin, matagal ka nang nabulok sa bilangguan. May gustahin mo sa lapi ng aking kumpanya. Wala kang utang na loob. Don Rafael, bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Umalis ka na! Lumayas ka na hanggat ako'y nakapagpipigil pa. At huwag ka nang magpagkita sa akin. Oo, lalayas ako. Ngunit bago ako umalis, ay ibig kong malaman na naaawa ako sa iyo. Kung talagang tutusin, parang mga kamay mo na rin ang tumatay sa iyong asawa, kay Loida. Umalis ka na! Alam mo ba kung bakit? Alam mo kung bakit? Sapagkat sa kabila ng katotohanan na ubod ka ng yaman, hindi mo paligaya ang asawa. Hindi kaya na yung salapin, ibigay ang pangangailangan ng kanyang katawan. Sinabi mo, lumayas ka na! Kinasuso ko ng kanya sapagkat wala kang silbi. Isa kang inutil na kamukha ng pangkahoy. Hindi mo nalayas! Papa! Pwede ba?
Tigilan mo na yung alak at patulog ka na. Pera ko lang ginagastos ko Kaya wag mo akong pakialaman. Na naman, Parang nakatulog lang ho kayo ng laguti. Nasya. Si Dolores, dumating na ba? Nakalimutan kong tinanong kay na kanina. Ewan ko, hindi ko po kasi nakikita. Ay, pulpita ka kik sa gaman ka. Maluwala ka. Oo, nagbibiro lang ako Gumagat lang ako sa'yo Bakit? May nakita ka? Ano? Bakit biglang sumula yun? Alam, yung pinto. Malakas lang hangin kayo nagsaro. Doon mo nang pasyado kong duwag Paano yung multo Sendo? Maganda pa yan. Umalis na tayo. Saan tayo punta? Lapit tayo sa kwarto mo. Hi, Dolores. Sino? Si Monica. Nagalit pa sa akin na sabi kong sumigil na siya. Kaya pinabayaan ko't nakatulugan ko kanyang paglalasog. Sa palagay ko, Kapitan, mapanag siya ng nagdanam. At nawalan siya ng panimbang kasi nahurugin si babae. So, maaaring siya hindi mo daw. Sino naman ang gagawa, no?
Lahat ng katulong namin natutulog bukod sa kanya. Bakit ngayon ka lang iha? Alam mo bang wala na si Monica? Hindi ko naintindihan ang lahat ng nangyayari sa bahay nito. Ano yung nagawa kong kasalanan at ako'y pinarusakan ng ganito? Kumuha ang laki pa sa akin, Dolores. Ano pa ang magiging kabuluhan ko sa buhay? Ang mabuti pa, Lolo, ay magpahinga na kayo. Makakasama sa inyong karamdaman ng labis na pag-iisip. Ikaw lang ay naasahan kong dadamay sa akin. Ipangako mo, hindi mo na ako iiwan kailanman. Kung susundin niyo ang gusto ko na magpahinga na kayo. Kaya. Sorry, nagulat ko kayo. Ano naman? Sandali lang, Mrs. Valdez. Bakit po alam ang pangalan ko? Ako si Victor Soledad, isang police reporter. Binasa ko kasi yung kaso niyo sa mga files namin sa library. At pinipilit niyong wala kayong kinalaman sa pagkapatay ng inyong asawa. Isinusumpa ko yun talaga ang totoo. At ako'y nagdusa ng walang kasalanan. Pero mula nung kayo palaya sa bilangguan Ay ano, ay may iwagang namamatay ng isa-isa. Ang mga taong tumistig laban sa inyo. bakit mo sinasabi sa akin yan? Anong malay ko? Mabuti nga mamatay na silang lahat. Sandali lang ho, marami pa akong tatanong sa inyo. Ayan na! Sandali lang ho. Hoy! Ano ginagawa mo na? Ay, Nani, ikaw. May sasabihin ako sa iyo. Ano naman na yan? Ikaw na, ba kami na rito? Alam mo, mula nung isa-isang namamatay ang mga kasamahan natin dito sa bahay, ay nag-iisip na ako ng malalim. Ngayon pala na namin na, meron ka rin pa naisip. Hindi, pakinggan mo muna ako. Alam mo,
hindi basta na lang mahuhulog si Senyorita Monica Saldanan kung hindi siya itinula. Hindi ka ba narinig? Ano? Wala naman eh. Pinananlervis mo ko eh. Sa pala, yung kotse lang. Kailangan gawin mo na yan. Dahil bukas kailangan yan. Kailangan mo naman si Don Mado. Pag nagmando yan, dahil kasi doon sa pahid. Naman ulit, bukas na bukas, alis na ako nito. Maghanap na ako ng ibang pasukan ko. Bahala ka. Yan lang ba ang sasabihin mo, Kapitan San Diego? Hindi niyo nailigtas ang aking super. Anong ginagawa mo at inyong mga tauhan? Bakit hanggang ngayon hindi pa niyo nahuhuli ang kriminal? Hinihintay mo pang maubos kaming lahat. Kung hindi mo kaya yung trabaho, bakit hindi mo ibigay sa ibang may kakayahan? Don Rafael, nakakalis na kayo. And remember this, don't ever come back without any results. Don, ayun. Lalo mo ang dali mo. Hindi mo na ako pinili. Singgot ko rin. Kapitan San Diego, ako na humingi ng paanmanhin sa mga uncalled for remarks ng father-in-law ko. I hope you understand the heavy strains that... yes. I understand. Kaya lang hindi ko sinabi sa kanya na malapit ko nang mahuli ang kriminal. Mabuti naman ako gano'n. Ayun. Kapitan, sinabi niyo, kilala niyo na kung sino ang kriminal. Sino ba siya? Tanong lang ng tanong, saka mo na malalaman. Saan ka naman pupunta, Marita? Mga tayo pupunta sa aking bahay-bakasyonan. There's a mad killer within this wall. Kaya huwag na natin hintayin maubos tayong lahat. Dr. Giro, hello. Pare, mag-check siya natin. Ay, ka pala, Gomez. Sandali Pinyate. Thank you. Gawin ito, no? Sundan mo ang auto ni Don Rafael, then report to me immediately. Okay. Sabi niyo na lang kay Kap na babalik na lang ako, Okay, Victor. Pare. Pwede ba magtanong? Oo, ano yun? Sa babae rito ni Lourdes Valdez. Lourdes Valdez? Yung galing sa correctional? Oo, yun nga. Yung mga pamangkin, doon na ito nun. Salamat, pare. Wala naman.
Ganda mga tumakin ni Lourdes Valdez? Oo. Marit ba si Marita? Oo. O sige, ate, tumawag na lang siya ako madunga pala. Okay, dalihan mo ha. Halika, sumunod ka sa akin. Sa Lourdes, yung nag-aaral ko sa inyo. Ikaw na naman. Hanggang dito ba naman sinundan mo ko? Importante yun sasabihin ko sa inyo. Kahit ano pa yon, hindi ako interesado. Bakit, Lourdes? Anong kailangan niya sa'yo? Police reporter ako. At naparito ako para tulungan si Dolores. Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Wala pa akong nangyayari. Ang ibig ko lang malaman ay kung kasama si Magno, Marita at Don Rafael sa mga tumistigo laban sa inyo. Silang lahat. Pati alila ng matanda gamitin na yun ay tumulong para mabilanggo ang aming kapatid. Si Dolores ay nasa panganib. Kaya na ate. Punta natin si Don Rafael. Ngayon na kami utos. Wala na sila nun. Ano? Inanday lang kaya ako nagpunta rito eh. May alam ba kayo ibang bahay na maaaring puntahan ni Don Rafael? O Jing, pumunta ka na kay Aling Iska. Kunin mo na yung steak na in-order ko. At pagkatapos tumuloy ka tuloy sa butika. Bumili ka ng koyo. Ano mo naman koyo? Para itapal din sa ilong mo. Lahat na, pinakikiraman mo eh. Oh, sige na. Mareklamo ka pa eh. Kararating lamang ni Don Rafael. Dahil ginagawa. Ito, palibasa pinaglilis sa sama ng loob. Mabuti na dito ka. Utusan kita sa bayan. Ibili mo ako ng tabletas na pampareduce. Tignan mo ito. Kautos ko lang kay Jay eh. Hindi sana sinabay mo na. Ang dami mo namang reklamo ah. Ano ka ba rito? Enkargado. O ikaw. Mayordomo. O hindi mo pareho din yan. Mas maganda naman yung tunog mo sa akin. Tignan ko nga. Agawa mo pa akong buntis. Puro ka kalukuhan. Yung ato ni Don Rafael. Good morning, senyorita. Good morning, senyorita. Good morning. Mukhang meron yata kayong pinagtatalunan. Kasi ho, itong si Pip Ano ako? Si Bobo to. Ano ako? Pampinira ka. Yan ba talaga mga pangalan nyo? Hindi ho. O, pues, anong pangalan mo? Ikaw? Pipot. O, ikaw naman? Botiok. Kayo talaga, o. Ikaw ang tabato mo, pinapatulang mo itong tingting. Nakagalitan, napayakan na. Konti lang, hindi naman sagad. Kayo talagang balaga. Kasi magsiling, Dolores? Ha? Hindi. Hindi ako marunong lumangar eh. Problema kayo? May tuturuan kita. Baka malunod ako eh. Oo ba? Hindi yata ako papayag. Namamatay muna ako bago ako pumayag na malulog ka. Play sa dressing room, ha? May waiting sa door. Hindi. Come on, that's not problem. Hindi, ayoko talaga mag-swimming eh. Yan ang malaya na ako. Hindi na kailangan ilingin pa ang ating relasyon.
Maaari na kitang pagkasilan. Anong oras na ipipin mo? Hindi mo yata narinig at sinabi ko, ah. Narinig ko, pero ako ang hindi mo naunawaan. Ang tanging damdamin na darama ko para sa'yo ay puot at pagkasuklong na dala mo kong pansamantalahan. Pero hindi mo maangkin kailanman ang aking pagbibigat sa'yo. Baliktad ka rin naman, ano? Sa lahat naman ng babae na kilala ko, ikaw pa ang kapagmamalaki. Pero mabuti na rin na sa'yo na nanggaling ang pagtuto. Kapapaganda ko na yung aking buhay. Maswasal ng kayamanan ng mga Valdez. Sa pamamagitan ni Dres, May utak ka rin pala yan. Basta kaya magandang ibig sabihin. Pero may kagagaan ka rin. At bilang ganti sa ginawang pagtanggi sa akin, sasabihin ko sa iyong buong katotohanan. Ako ang pumatay kay Rodrigo. Tawag mo ako. Tawag mo ako. Imusok lang ako sa iyo. Mula nang tawagin na akong pagkapunto. Hampas lupa mo ka sa labi. Asawa ko na si Monica Yagit pa rin sa kanyang paningin. Ang pagkakataong hinihintay ko upang humapagkantin. Pinagkaloob mo. sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa takot at pangamba, sa paniniwalang akong pumatay kay Rodrigo. Baka naman yan eh, ibig mo magbago ng pasyat. Baka naman yan eh. Uy! Muntik naman! Hindi ko pinatayang yung ama. Pinagkano na nila ako. Pinagtulong-tulungan nila ako para mabilag ko.
Ikaw ang pinagulan ng lahat. Hindi dahil sa iyo hindi mamamatay ang aking ama. Sana hindi naglimit ang aking ina sa kanilang buhay. Noy! 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 Nasaan si Nonoy? Nasaan po? Nasaan nga ba? Kaya nakita niya? Kaya ako na tinatari eh. Ako nga pala. Hindi mo namin alam eh. Hanapin niyo nga. Kuha niya lang ako yelo. Hanapin ako namin si Nonoy. Ay, mabuan. Ako niya mo. Andito ka lang pala. Kanina ka pala hinahanap. Hindi ka sumasagot. Saan ka ba galing? Nandurus ng sita. Ano ba?
Tuloy! Naipaghiganti na kita, inay. At ang ilang taon pinagdar sa musulang ng pinagbuhan ay pinagbayaran na nila ng kanilang buhay. Dolores, bakit ang ginawa yun? Mag-inay, huwag ka umiyak. Ginawa ko yun dahil sa'yo. Para akong mamamatay sa tuwing nakakita kitang nagdurusa. Naaawa ako sa'yo. Dahil alam kong nagtitiis ka ganyan wala ka namang kasalanan. Wala lang ako'y magkaisip. Ay sinumpa ko sa aking sarili. Ay paghihiganti kita, inay. At hindi ako nabigo. Hindi naman namin nasabi sa kanya. Iniibig ko siya. Kung nalaman ko lang sana ng iba, sana hindi ako nagkaganito. Panginoon ko, patawarin niyo ko. Pag-aawan niyo po ang aking kaluluwa. Thank you.